at mainit na, sobrang focus ng araw. At dito tayo naman sa rooftop sa pananim, at kailangan ma-shade yung pananim dahil sa direct sunlight ang pananim. Itong maliliit ay hindi pa kaya sa init ng araw, at gagawa nito ng shading or cover. At ito may bamboo, pwede na itali. Ayan. At gawa tayo ng pantali. Para ayan na. Ayan. At itatali dito yung dahon ng saging. Lalagyan natin dito ng parapit. Ayan na. At matibay na siya. At ito yung dahon ng saging na atin ilalagay doon sa cover sa tanim. Ayan, ito yung dahon ng saging. Ayan. At itatali lang natin ito. Ayan. Tali lang natin to. Ayan na. At pwede na natin dito ilagay yung dahon ng saging para hindi mainit yung tanim. Okay. At ganito lang kasimple. Ayan. Ayan. At okay na. At tapos na, at madali lang mag cover sa pananim or mag seed. At mamaya mga alas 10 mga ang oras ay dito na po tatama ang araw, hindi na siya doon maiinitan. Ngayon na slanting pa, at doon sa gilid medyo malilim na. Pag lampas na ng 2:11 running ay seed na po itong mga pananim na maliliit pa. Ayan ang kinukubiran, at maluluyos po yun pag hindi natin nakubiran ng itong
pantakip. Wala na ito dito, kinuha na natin dahil mataas na ang kanyang tubo, at ito na. So yan lang kasimple, at natapos na ang cover. Ganito lang para hindi madala sa matangay sa hangin. Tabunan ng kaunti, pabigat para hindi siya madala sa paghangin. At okay na, saglit lang mag-cover sa mga pananim. Pag mga 1 month na po ito mula sa replanting, pwede na natin ito hindi kubiran dahil nga sa maliliit pa yung ating varieties na pananim dito sa backyard, sa flooring. At napakainit sobra, ayan. So ito lang ang technique at ideya para masurvive sila sa init ng araw. Ayan. Pwede naman net dito yung nabibili sa palengke, lagyan lang para ma-eliminate yung sobrang init ng araw. Pero ito mas maganda yung dahon at malamig. At marami naman dahon sa saging diyan sa baba na hindi na magasto. At pwede na. At tirik na tirik talaga yung araw. Itong portion, kung makikita, malalaki na ang tanim na carrots po diyan, ay makikita naman ang tama ng init. Tuyo na yung dahon ng saging. At ganyan lang mag-shading or mag-cover. At dito naman sa kabila, yung bagong replant na broccoli, ayan din ang tama. Ngayon lang ito nilagay yung dahon, makikita doon talaga tuyo na yung dahon ng saging. Ganong katindi ang init dito sa taas ng pinagtataniman. Ngunit pag wala talaga siya cover or shade, ay malanta ang pananim. At mga 1 month makaka-recover na po yan. Lapitan natin. Ayan. Ayan mga katanim, malilim na dito. Kahit direct sunlight ay hindi ininda ang init. Talagang laban ang itong cover na saging. Ayan o, nalanta na. Kung makita, ngayon lang araw, mga 4 hours pa lang, ito yung tama ng init. Ayan, brown na. Bago lang ito, kanina lang umaga. Pero dito sa ilalim, ayan, safety yung pananim. Ganito lang po mag-cover sa tanim para hindi malanta. Ayan siya. Okay ang kanyang sitwasyon. Hindi siya mainit doon sa baba. Dito, at ayan, malilim din. Ayan siya. At healthy din ang kanyang, kung makikita, itong mga pananim katulad niyan. Ayan. So kung hindi talaga natin na kubiran, ganito lang, ay talaga hindi mabubuhay. At maalaga lang sa mga ganito, mapagtaniman sa flooring ng mga bahay, lalo sa container at sa mga iba pa na mga varieties. Maalaga lang at matrabaho. Pero pag lumaki na yan at hindi na iindahin yung araw, ngayon lang maliliit pa siya, kaya ginshade natin or gincoveran. At sa atin po pagtatapos sa pag-seeding ng tanim, at maraming salamat po sa inyong panonood at pagsusubaybay. Huwag po makalimot mag-subscribe at mag-like sa Tanim Oras Vlog sa YouTube channel para sa susunod naman natin na magagawa at ma-update ng mga ibang klase ng mga pagtatanim o pagko-cover kung paano masurvive ang mga tanim dito sa area na ito na sobrang init. At marami pong salamat. Thank you for watching and bye bye.
God bless po sa lahat. Bye bye.